Sa isang tahimik na buhay, may mga lihim na kayang wasakin ang lahat ng kaayusan. Si Rita, isang ordinaryong babae, ay napasok sa mundo ng hiwaga at panganib nang makilala niya si Andre, isang misteryosong negosyante na may itinatagong sakit at lihim. Ito ay kwento ng katatagan, pag-ibig na dahan-dahang umuusbong sa gitna ng trahedya, at ang lakas ng loob ng isang ordinaryong babae na humarap sa hindi inaasahang mga pangyayari. Handa ka na bang sumilip sa mundo kung saan ang bawat lihim ay may kapalit at ang bawat desisyon ay maaaring magbago ng buhay ng isang tao? Alex, kailangan kong bumili ng backpack, bagong mga damit at mga gamit sa eskwela para kay Sean. Malapit na magsimula ang pasukan, sabi ni Rita habang marahan niyang hinahatak ang asawa palayo sa harap ng TV. Oh, di sige, ihanda mo na lahat. Bakit mo pa ako tinatanong? Mahina, ngunit inis na sagot ni Alex. Makinig ka nga, sobra-sobra ng ginagastos ko sa'yo at sa mga hinihingi mo. At gaya ng madalas mangyari, ang dahilan sa likod ng kanyang pag-uugali ay kasing tanda na ng panahon at hindi mahuhulaan. Napapagod na siya sa buhay pamilya, ang araw-araw na gawain, responsibilidad at obligasyon. Pakiramdam niya'y pabigat ng pabigat. Nais niya ang buhay na magaan, puno ng saya at kaguluhan. Isang babaeng titingin sa kanya ng may paghanga at may pagnanasa. At nahanap niya nga iyon. Si Evelyn, 14 na taon ang tanda niya rito, at tila ba iniibig siya ng walang hanggan. Pero puro palabas lang ang lahat. Sa edad na 22, si Evelyn ay tuso, matalino sa panlilinlang at bihasa sa manipulasyon. Bilang panganay na anak ng isang malaki at mahirap na pamilya, maaga niyang natutunan ng isang aral sa buhay. Walang tutulong sa'yo kundi ikaw lang. Hindi ko ubusin ang kabataan ko, kakakayod sa pabrika gaya mo. Sigaw ni Evelyn sa kanyang ina nang siya'y 18 pa lamang. Puno ng galit ang boses. Hahanap ako ng mayaman lalaking ituturing akong prinsesa at hindi na ako babalik sa bahay na to. Ipinagkasya niya ang kaunti niyang gamit sa isang lumang sports bag at tumulak papunta sa lungsod. Doon, nakakuha siya ng trabaho bilang administrator sa isang fitness club at nagrerenta ng maliit ngunit maayos na lugar. Isang araw, dumating sa club ang isang grupo ng mga babaeng nagtatrabaho sa kumpanyang nasa itaas ng gusali. May klase sila ng yoga. At doon, di sinasadyang may narinig si Evelyn. Sinasabi ko sa inyo, nagpakasalang yon kasi nabuntis siya. Bulong ng isang babae. Pero kung titingnan mo yung bata, wala man lang nakuha sa tatay. Tama, si Alex, gwapo, itim ang buhok, brown ang mga mata. Pero yung anak, kulot ang buhok at may pekas pa. Sabat ng isa pa. At hindi naman kulot ang buhok ng asawa niya. Dagdag ng pangatlong kasama. Ewan ko ba kung ano ang nakikita niya sa babaeng yun? Mas matanda pa siya kay Alex ng ilang taon. Nagpaikot ang isa sa kanila ng mata at paberong nagsabi, kailangan niya ng bata-bata. Mas uusbong pa yan kapag parehong sariwa. Lalo na't may pera siya at posisyon. Nakita niyo ba kung paano niya tinitingnan yung bagong sekretarya? Aba, parang malapit na tayong makapanood ng second act ng opera. Kaya ladies, umupo na kayo at maghanda ng popcorn. Nagkatawanan ang mga babae habang palabas ng fitness club. Pero si Evelyn, hindi maalis sa isip ang narinig. Madali lang mag-set up ng kunwaring pagkikita. At nang lumabas na si Alex, saktong binangga niya ito at agad siyang napahagulhol.
May nanakit ba sa'yo? Bakit ka umiiyak? Agad siyang inalalayan ni Alex, puno ng simpatya. Humagulhol si Evelyn, nakasandal sa braso niyang inialok. Iniwan ako ng boyfriend ko sa mismong birthday ko. Kumunot ang noo ni Alex, halatang naaawa. Ano? Napakalaking gago nun. Paano niya nagawang saktan ng isang magandang gaya mo? Alam mo, krimen ang umiyak sa mismong kaarawan. Tara, ako na bahala. Isi-celebrate natin yan para mabawi ang pagkakamali ng iba. Ay, hindi ko alam. Kunwari nag-aalinlangan si Evelyn, pero hinawakan na ni Alex ang siko niya at dinala siya sa pinakamalapit na cafe. At doon, hindi siya nabigo. Ginamit niya ang lahat ng paraang pang-akit, lahat ng taktika, hanggang sa madaling sabi, nadala niya si Alex sa mismong bahay nito. At sa loob ng 6 na buwan, hindi na makatingin si Alex kay Rita nang walang galit o inis na bumabalot sa dibdib niya. Dahil si Evelyn, walang tigil sa paglalagay ng gasolina sa apoy. Alex, nakita ko ang asawa mo kasama ang anak niya. Sambit ni Evelyn, may himig ng pagdududa sa boses at isang ngiting mapanokso sa labi. Bakit? Parang hindi mo talaga kamukha. Kahit saan. Para bang tinamaan ng kidlat si Alex. Naalala pa ni Alex ang tanong na iyon. Unang araw pa lang nang dinala niya si Rita at ang sanggol palabas ng ospital. Alex, ang lolo ng lolo ko ay kulot. Pati mga anak niya, kulot ang buhok at puro pekas din. Baka doon nakuha ng anak natin ang kulay niya. Noon, tila naniwala si Alex at hindi na niya muling masyadong pinag-isipan. Pero kung minsan, napapatitig siya sa bata. Hinahanap, sinusuri, pilit iniuugnay ang kahit anong kamukha sa sarili niya. Sabi niya, minana raw sa lolo ng lolo niya. Bulong ni Alex, ramdam sa boses ang pagkagago sa sarili. Ngumisi si Evelyn, isang ngiting sanay manira ng tiwala. Ano pa bang sasabihin niya? Ikaw na nga ang pinakagwapo, pinakadesente, pinakamaayos na lalaking kilala ko. Kung ako rin yung nasa posisyon niya, ipipilit ko ring ikaw ang ama. Umiling siya, pero ang tinig niya ay malamig at tuso. Pero sino bang nakakaalam talaga? Baka ilang taon ka nang nagpapakamatay para buhayin ang anak ng iba. Humilig siya sa dibdib ni Alex, habang ang malamig niyang mga daliri ay dahan-dahang dumudula sa ilalim ng damit nito. Pero, alam mo, ipinagmamalaki kita. Hindi lahat ng lalaki kayang gawin yan. Nagpatuloy siya, pabulong at halos nakalapit ang labi sa tenga ni Alex. Kawawa ka naman, baka pagtawanan ka pa ng mga tao dahil sa kabaitan mo. Kung ako ang asawa mo, hinding-hindi mo ako pagdududahan. At doon, nawasak ang huling piraso ng pag-iisip ni Alex. Handa na siyang gawin kahit ano para kay Evelyn. Paglingon niya kay Rita, isang bagong alon ng pagkamuhi ang umangat sa dibdib niya. Ano ba naman? Ang layo niya kay Evelyn. At naisipan niya, Magtatanong na naman yon tungkol sa lulutuin sa hapunan. Ayoko na sumagot. Ayoko nang kumain. Ayoko na rin makipag-usap sa kanya. Tapos na to. para kay Alex, maikli ang buhay. At ang pag-aaksaya nito sa isang babaeng hindi karapat-dapat ay parang sakuna. Kaya, nagpasya siya. Habang wala si Rita at ang anak, dinala niya si Evelyn sa kanilang bahay. Umaasang susuportahan siya nito. Nabibigyan siya ng lakas ng loob para sa balak niyang gawin. Ang apartment ay pag-aari niya. Lumipat lang si Rita doon nang sila'y ikinasal. Sa papel at sa batas, wala siyang karapatan dito. Nakangiti si Rita habang papasok sila ni Sean sa sala. Pero napahinto siya nang makita ang tanawin. At kahit nagulat na gulat, nanatili pa rin ang ngiti sa labi niya.
dala na lang ng puro inersya. Sean, pumasok ka muna sa kwarto mo, nak. Mahina niyang sabi. Marahang iniikot ang balikat ng bata papunta sa pintuan. Hindi kumibo si Sean. Tahimik siyang naglakad papalabas. Pagkasara ng pinto, humarap si Rita. Anong nangyayari dito? Malaki ang mga mata niya. Halos hindi makahinga habang tinitingnan si Alex at ang babaeng hindi niya kilala. Tumayo si Alex, puno ng galit. Tama na! Sawa na ako sa'yo. Sa mga tanong mo, sa reklamo mo. Puro pera, pera, pera ang naririnig ko. Napalunok si Rita. Pero Alex, hindi ako humihingi para sa sarili ko. Lahat ng hinihingi ko para sa anak natin. Biglang nanlamig ang tingin ni Alex. Lumalim, lumupit. Anak natin? Matalas niyang balik. Sa tingin mo, tanga ako? Lumapit siya ng bahagya. Puno ng puot ang boses. Ginamit mo lang ako. Tingnan mo siya at tingnan mo ko. Hindi ko siya anak. Kita naman sa lahat. Sa gilid, nakaupo si Evelyn. Nakangising mapanlait. Parang siya ang tunay na may-ari ng bahay. Wala ka nang makukuha kahit isang sentimo. Lumayas ka sa bahay ko at isama mo ang anak mong yan. Namutla si Rita. At saan kami pupunta? Bulong niya. Halos hindi lumalabas ang boses. Umismid si Alex. Di doon sa totoong ama ng anak mo. O di kaya, maghanap ka ng isa pang tanga para sustentuhan kayong dalawa. Ramdam ni Rita ang paghapde. Hindi lang sakit, kundi insulto na hindi niya kayang patawarin. Pwede niyang pagtiisan ng maraming bagay, pero hindi ang pagtanggi ng asawa sa sariling anak. Nakagat niya ang labi niya at sa nanginginig na boses ay tumawag. Sean, mag-impake ka, anak. Aalis tayo. Mabilis siyang pumasok sa kwarto. Saan po tayo pupunta, ma? Mahina at takot na tanong ng bata. Ramdam niya ang bigat ng sitwasyon. Hindi na sumagot si Rita. Nagmamadali niyang pinasok sa malaking travel bag ang mga damit ng anak habang umiiyak. Ngunit pinipilit manatiling matatag. Samantala, lumabas si Andre mula sa opisina ng doktor. Mabigat ang dibdib at parang nanliliit ang mundo sa paligid niya. Brain tumor. Paano? Paanong naibigay ng batang doktor ang ganoong balita nang ganoon lang kakalma? Napailing si Andre. Pinagalitan ng sarili sa isip dahil sa pagkapikon kanina. Wala namang kasalanan ng doktor. Trabaho lang ang ibigay ang diagnosis, ang gamutan. Bumaba siya ng hagdan, papunta sa kanyang kotse. Masakit ang ulo niya, nanlalamig at nanginginig ang mga palad. Ayusin mo ang sarili mo, tanga. Bulong niya sa isip, mariin at desperado. Hindi na mahaba ang oras niya at ang huling kailangan niya ay mamatay ng mas maaga dahil lang sa isang aksidente. Nasa parking lot na siya, malapit sa parking katabi ng ospital. Pagpasok niya sa kotse, napansin niyang mag-ina sa upuan. Isang babae, humahagulhol, at isang batang mga 6 na taong gulang. Mahinahong pinupunasan ang luha sa pisngi ng ina habang may sinasabi para siya'y pakalmahin. Bago pa niya maisip kung bakit, bumaba si Andre ng kotse, lumapit sa kanila at umupo sa gilid. Pwede ba kitang tulungan? Malumanay niyang tanong. Pasensya na pero ayaw ko namang mang-abala. Sagot ni Rita, pilit na tumatalikod, pinupunasan ang mga mata. Ngunit hindi umatras si Andre. Nakikita kong may pinagdadaanan kayo. Baka matulungan ko kayong marisolba o kahit mabawasan man lang. Tahimik si Rita ng ilang segundo hanggang sa tuluyang bumigay.
Pinalayas kami sa bahay. Ako at ang anak ko. Dinala ng asawa ko ang ibang babae sa bahay namin. Sinabi pa niya na hindi niya anak si Sean at pinalayas niya kami. Wala na akong pera para magrenta kahit murang kwarto. Wala akong pamilya rito at nasa bakasyon pa ang mga kaibigan ko. Kaya wala kaming mapuntahan. Matapang na tiningnan ni Rita si Andre. Ngunit unti-unti ring lumambot ang kanyang mga mata nang makita ang itsura nito. Maputla ang balat, halos kulay abo, namumula at parang nasusunog ang mga mata, at may pawis na tumutulos sa kanyang sintido. Hindi totoong problema ang mga yan. Maring sabi ni Andre, may pait sa boses. Halika na. May summer house ako sa labas ng syudad. Doon muna kayo. Pagkatapos, saka na natin pag-usapan ang lahat. Tinitigan ni Sean ang estranghero, saka nagsalita ng seryoso. Paano kung masamang tao ka? Yung nangunguha ng tao? Napatawa si Andre at sandaling bumalik ang kulay sa mukha niya. Sa totoo lang, wala naman kayong bagay na kailangan ko. Kaya wala kayong dapat ikatakot. At saka, may mabait akong kapitbahay doon. Hindi niya ako hahayaang gumawa ng kahit anong masama. Nagkatinginan si Rita at Sean at sabay na tumango. Pagkaraan ng kalahating oras, narating na nila ang lugar. Tinulungan ni Andre na buhatin ang kanilang bag at ipinakita ang silid. Maluwag, maganda, at napaka-komportable. Matibay at mamahaling muebles. Maayos ang pagkaka-renovate at isang malaki, malambot na alpombra. Ang sarap dito, ang tahimik. Sabi ni Rita na may ngiti. Wow! Tingnan mo mama, ang daming libro. Bulalas ni Sean, nakatitig sa mga bookshelf na mula sahig hanggang kisame. Pwede ba akong kumuha? Siyempre, kapag may nagustuhan ka, kunin mo lang. Sagot ng may-ari at inalalayan si Rita papunta sa kusina. Pagdating nila sa kusina, uminom muna si Andre ng ilang tableta. Saka, ipinakita kay Rita kung paano gamitin ang stove at ang water heater. Maraming salamat, Andre. Hindi malaman ni Rita kung paano niya ipapahayag ang pasasalamat. Wala yon. Mabilis nitong sagot, parang ayaw nang palakihin ang usapan. Pagkatapos ay umalis ito. Ilang minuto lang ang lumipas. May napansin si Rita na folder sa pasilyo. Mukhang nakalimutan iyon ni Andre. Nagtagumpay ang kuryosidad niya laban sa likas na pagkamahiyain at sumilip siya sa loob. Medical record. Tiningnan niya ang taon ng kapanganakan. 42 anyos ang may-ari ng bahay at napakakapal ng folder. Puno ng mga resulta ng pagsusuri at mga scan. Biglang may kumatok. Hello, ako ang kapitbahay niyo, si Aling Rona. Pinapunta ako ni Andre para tingnan kung may kailangan kayo. Palabas din sana ako. Meron kasi akong e-injeksyonan. May arthritis. Masakit talaga kapag umaatake. Doktor po ba kayo? Tanong ni Rita. May kung anong pumasok na kaisipan sa isip niya. Hindi. Natatawang sagot ng matanda. Nurse ako noon pero retirado na. Pero may alam po ba kayo tungkol dito? Iniabot ni Rita ang medical record ni Andre. Tingnan natin. Pinuklat ni Aling Rona ang folder. Habang tumatagal, lalong kumikibot ang kanyang mga kilay. Saan mo nakuha ito? Matalim ang tingin niyang ibinalik kay Rita. Nakalimutan niya po yan nung ihatid niya kami rito. Nahihiyang sagot ni Rita. Namumula ang pisngi. Napagtanto niyang nakialam siya sa buhay ng iba nang walang pahintulot. Napatigal si Aling Rona at bigla na lang napabuntong hininga. Ay Diyos ko, may tumor siya sa utak. Malignant, inoperable.
At hindi man lang niya sinabi. Agad niyang isinara ang folder. Nako, mamaya na tayo mag-usap. Kailangan ko siyang puntahan ngayon. Iwinagayway nito ang kamay. Parang pinapagalitan si Andre sa pagiging mapaglihim bago nagmadaling lumabas ng bahay. Nanatiling nakatayo si Rita, tulalang tulala. Kaya pala maputla si Andre. Kaya pala may lungkot sa kanyang mga mata. At heto siya, naglulubog sa sarili niyang mga problema, habang ang taong tumulong sa kanila ay may pasan palang mas mabigat, mas masakit na lihim. Anong salamangka itong kinasadlakan nila? Naramdaman ni Rita ang malalim na awa para sa bagong kakilalang ito. At mas masakit, wala siyang magagawa para maibsan ang paghihirap nito. Kinabukasan, nakahinga siya ng kaunti. Weekend, wala munang pagmamadali papasok sa trabaho. Mayroon siyang 2 araw para pag-isipan ang susunod niyang hakbang. Pero biglang naputol ang kanyang pag-iisip nang marinig niya ang ugong ng motor. Bumalik na ang may-ari. Good morning! Bati ni Andre habang bumababa sa kotse. May hawak na isang puno at mabigat na bag. Heto, may mga dinala akong gamit na magagamit niyo muna. Pagpasok sa bahay, inilapag niya ang bag sa mesa at agad na naglunok ng ilang tableta. Napansin ni Rita, pagdating ni Andre, mukha itong masigla, normal ang ekspresyon. Pero matapos uminom ng gamot, bumalik ang pagkaputla at mabilis na nawala ang sigla sa mata nito. Para itong biglang nalusaw, pagod, latang-lata. Andre, simula ni Rita, buo ang loob na talakayin ang sitwasyon. Kagabi, naiwan mo ang medical records mo dito. Pasensya na pero nasilip ko to. Hindi ko gaanong naintindihan pero sinabi ng kapitbahay nyo na may malubha kang sakit. At heto kami, nakakaabala pa sa'yo. Pangako, gagawin ko ang lahat para mabilis kong maayos ang mga problema namin. Huminga ng malalim si Andre. Rita, totoo yon. Hindi maganda ang resulta ng diagnosis ko. Wala na ring magagawa ang doktor para sa akin ngayon. At ang natitira ko na lang ay maghintay sa katapusan. Kaya, hayaan mo akong tulungan kayo habang may lakas pa ako. Nanginginig ang boses ni Rita. Final na ba talaga ang diagnosis na yan? Nagpatingin ka na ba sa iba pang doktor? Wala akong nakikitang dahilan para hindi pagkatiwalaan ng doktor ko. 3 taon na niyang ginagamot ang pamilya namin. Asawa ko ang nagpumilit na kumuha kami ng family doctor. Convenient daw. Walang pila. Walang appointment. Tama naman. Unti-unting naging mabigat ang paghinga ni Andre. Para bang may humahadlang sa dibdib niya. At ang mga mata niya, para bang hindi na makatuon sa isang punto. Kinabahan si Rita. Hindi ba maganda ang pakiramdam mo? Lumapit si Rita at sinubukang hawakan ang noo ng lalaki. Ngunit bigla itong namutla at nagsimulang bumagsak sa gilid. Dumaan ito sa upuan at natumba sa sahig. Dumating ang ambulansya makalipas ang 15 minuto at dinala ang lalaki sa ospital. Doon lang niya napansin ang medical history sa mesa at naalala niya na nakalimutan niyang ibigay sa mga parademic ang mga papeles ni Andre. Anak ng, ang tanga ko talaga. Nagalit siya sa sarili. Matapos pag-aralang mabuti ang medical history, nahanap ni Rita ang pangalan ng doktor at madali niyang natagpuan online ang klinika kung saan ito nagtatrabaho. Bakit ako nag-aalala? Tanong niya sa sarili. Na-examine naman na siya. At bukod pa rito, alam na ng asawa niya. Kaya sigurado akong ginawa na niya ang lahat. Pero may hindi maipaliwanag na panghihikayat kay Rita. Para siyang hinihila ng isang lakas papunta sa klinika. Nagpasya siyang kausapin ng doktor.
Naghintay siya hanggang sa bumalik ang kapitbahay at humingi ng pabor. Pwede po bang bantayan mo muna si Sean? Siyempre, pumayag si Aling Rona. Matagal na rin akong hindi nakakasama ng bata. Bihira lang bumisita ang mga apo ko, kaya masaya ako makipagkwentuhan kay Sean. Sa klinika, habang naghihintay na maging available ang doktor, sinimulan ni Rita pansinin ang mga dumadalaw. Napansin niya ang isang babaeng elegante ang damit na mabilis na pumasok sa klinika. Iniwan niya ang kanyang stylish na sasakyan sa labas. Nakipag-usap siya sa administrator. Saka naglakad-lakad ng may nerbyo sa pasilyo. Malinaw na naghihintay ng isang tao. Victoria, anong ginagawa mo dito? Tanong ng isang binatang nakasuot ng puting coat. Halatang nag-aalala. Carlos, kailangan nating mag-usap. Pero hindi dito sa pasilyo. Sagot ng babae. Hinawakan ng braso niya at dinala sa opisina, kung saan nakaupo si Rita. 1 minuto lang ang lumipas. Lumabas ang nurse na may ngiti sa labi. Hindi man lang tumingin kay Rita at naglakad palayo. Ngunit hindi niya naayos ng maayos ang pinto, kaya narinig ni Rita ang pag-uusap ng kakaibang magkasintahan. Carlos, ang asawa ko, dinala sa ospital. Biglang bumagsak sa summer house niya. Tumawag ang kapitbahay pero hindi ko makita ang medical paper niya sa bahay. Paano kung dinala niya yon at makita nila sa ospital? Tanong ng babae, halatang nag-aalala. Victoria, bakit ka nagpapanik ng maaga? Sinubukang pakalmahin siya ng doktor. Bakit niya dadali ng medical paper niya? At kung pupunta sila sa akin, ayos lang ang lahat. Heto ang totoong papeles. Ang totoong diagnosis. Walang makakaalam na may 2 folder pala. Tahimik na nagtagal ang sandali. Si Rita, na narinig ang lahat, ay nakaramdam ng kinilab sa tiyan mula sa takot. Tumayo siya at dahan-dahang sumilip sa bahagyang bukas na pinto. Ang magkasintahan, halik ng halik sa tabi ng bintana, hindi napapansin ng iba. Biglang umatras si Rita at nagsimulang mag-isip ng mabilis kung ano ang gagawin. Kitang-kita na, ang babaeng ito ang asawa ni Andre at ang doktor ang kanyang karelasyon. Nanginig si Rita habang hinihimas ang bag, hawak ang medical paper, para bang natatakot itong mawala. Dumating sa kanya ang desisyon na natural lang. Unang hakbang, pumunta sa ospital kung saan dinala si Andre. Sino ka sa kanya? Tanong ng doktor nang itanong niya ang kalagayan ni Andre. Kapatid niya. Sinagot ni Rita nang walang alinlangan. Malubhang intoxication ang natagpuan namin sa iyong kapatid. Nakita namin ang mga gamot na iniinom niya. Pero hindi namin alam kung bakit. Base sa MRI scans niya, maayos siya. Sabi niya, may malignant brain tumor siya. Namangha si Rita sa sinabi ng doktor. Sino ang nagsabi sa kanya niyan? Pamilya niyang doktor ang nagbigay ng diagnosis. Kinuha ni Rita ang folder na may test results at scans. Gumawa ko ng mga kopya. Tiningnan ng doktor si Rita ng may pag-alinlangan at sinimulang aralin ang folder. Hindi ko maintindihan. Napabulong ang doktor. Kinuskus ang baba habang muling tumitingin kay Rita. Base sa mga pagsusuri, dapat isang matandang lalaki to. 90 years old, halos patay. At oo, may tumor. Pero hindi ang bungo na ito ang sayo, Andre. Saan mo nakuha to? Ipinaliwanag ni Rita na nalaman niya ito kay Andre at na narinig niya sa klinika ang usapan. Parang nagsisimulang lumabas si Andre sa ulap. Dahan-dahang nawala ang puting tabing sa kanyang paningin at naging malinaw ang hugis ng mga bagay-bagay. Nang tuluyang makabawi sa sarili, ang unang nakita niya ay mga dingding ng ospital.
at ang drip stand sa tabi ng kama. Lumusot ang kanyang tingin sa buong ward at muling kumunot ang noo. Iniisip na baka nagsisimula na siyang mag-hallucinate. Pero nang buksan niya ang mga mata ng buo, napagtanto niyang hindi niya ito nai-imagine. Sa tabi ng mesa malapit sa kama, may nakaupong pulis at sa pinto, si Rita. Nalaman niya na nilagay siya sa artificial na coma upang makabawi ang katawan mula sa nakapipinsalang dosis ng gamot. At ngayon, pagkalipas ng 1 linggo, dinala na siya palabas ng coma. Pinayagan ng doktor ang pulis na makausap ang pasyente. Ngunit hindi magtatagal. Kaya't nalaman ni Andre na ang asawa niya at ang family doctor ay inaresto dahil sa hinalang may sabuatan sa pagpatay. Si Victoria ang nagplano ng lahat nang makilala niya si Carlos. Si Carlos ay isang ordinaryong therapist sa isang pribadong klinika. Nangangarap ng magandang buhay at napansin niyang isang pasyente ang may gusto sa kanya. Ang asawa ni Victoria ay isang matagumpay na negosyante. Kayang tustusan ang hindi nagtatrabahong asawa. Pero nagsawa na siya sa kanilang pagsasama. Nang makilala niya ang doktor, na-inlove siya rito. Nakita ni Carlos na maaaring samantalahin ang sitwasyon. At nang ipropose ng kanyang karelasyon ang plano, agad siyang pumayag. Walang pag-aalinlangan. Pinalsipikan niya ang resulta ng mga pagsusuri ni Andre. Pinalitan ang resulta ng isang pasyenteng may cancer. Ganoon din ang ginawa niya sa mga scans. Ngunit, ang totoong resulta ay itinago niya sa kanyang folder. Kung may mangyari sa kanya, dadalhin nila sa akin. Pero ito ang pinakakaunting posibilidad. Paliwanag niya kay Victoria. Ang mahalaga, huwag mapunta ang peking folder sa ibang doktor. Ngunit, ito na ang trabaho mo. Hindi magtatagal, iiwan ka ng asawa mo bilang byuda na may malaking yaman at doon tayo mabubuhay. Kung hindi lang kay Rita na tumawag ng ambulansya at nakarinig sa kanilang pag-uusap, ganito na ang mangyayari. Nang muling maging matatag ang kalagayan ni Andre, pinayagang lumabas sa ospital. Dinala siya ni Rita sa tahanan kung saan siya nakatira kasama si Sean at doon niya sinimulang alagaan ang negosyante hanggang sa ganap na gumaling. Si Aling Rona, madalas pumunta para tumulong sa kanyang rehabilitasyon. Si Victoria at ang kanyang karelasyon, nakulong. Hindi rin nagtagal ang ligaya ni Rita sa asawa niyang si Alex, na may walang pakialam na kaligayahan, kasama ang kanyang batang karelasyon. Dahil si Evelyn, ipinakita kay Alex ang pregnancy test, 2 linya, at bigla na lang, nawala ang kanyang pangarap ng kalayaan sa buhay. Samantala, si Rita at Andre, lumalim ang kanilang ugnayan habang siyang nag-aalaga sa kanya. Pagkalipas ng 2 taon, nagpakasal sila. At hindi nagtagal, isinilang ang kanilang anak na babae, nakasingkulot ng buhok tulad ng kanyang kapatid na lalaki. Sa buhay, maraming lihim at pagsubok ang dumarating, ngunit ipinapakita sa atin ng kwento ni Rita at Andre na ang kabutihan, tapang at pagmamalasakit sa kapwa ay may kapangyarihang baguhin ang ating kapalaran. Pinapaalala rin ito na ang katapatan at tamang desisyon, kahit sa gitna ng panganib at pagtataksil, ay magdadala ng kaligtasan at tunay na pagmamahal. Sa bawat lihim at pagsubok sa ating buhay, may pag-asa, may liwanag, at may pag-ibig na nagtatapos sa tama.